Para sa mga uninitiated, tungkol saan to? Wala naman po, wala po tong sense. Hindi, ano po, parang siguro 2 years ago, gusto ko po kasi maglabas talaga ng music ko. And syempre, iba naman yung story ni Pablo sa story ng SB19. Story ng SB19 is a collective journey of 5 people. Pero this one, lalo na, it's my story. It's all of the things that I do, mga behind the scenes, mga bagay na tumatakbo sa isipan ko, mga bagay na gusto kong gawin, mga bagay na gusto kong gawin para sa iba. So itong Laluna, introduction siya ni Pablo. Parang kumbaga sa isang theater, show siya na mag-i-start pagbukas ng kortina. Parang kumbaga sa Werewolf, pag full moon na, lumalabas na yung anyo. So ayun, introduction ni Pablo. Ito yung raw thoughts, mga nilalaman ng isipan ko, tsaka mga gusto kong i-share sa mga tao na nagtitiwala sa akin at sumusuporta sa akin. Yun po. Nice, nice. So, you write your own songs for yourself and also for SB19, Yes, di ba? So, parang how do you know which ones are yours and which ones are for the group? Siguro po pag 5 yung kakanta. Hindi ba ano po eh. Ano ba? Siyempre po, kasama ko yung 4 na yun. Kapag bumubuo ako ng awitin, talagang tinatanong ko po sila kung ano yung mga gusto nilang gawin, ano yung mga nararamdaman nila, ano yung mga kinakaharap namin. Siyempre, since we work closely with each other, alam ko po, pare-pares lang naman kami ng mga kinakaharap. Pero siyempre, since iba-iba kaming individual, meron pa rin silang mga bagay na hindi nila agad-agad na share sa grupo. So, doon pumapasok yung pagtatanong ko sa kanila kung anong gusto mong awitin or anong gusto mong ipahatid sa mga tao. Right. Tapos naman po, si Pablo siya. Yung mga bagay na hindi ko nagagawa sa SB19, syempre po, pag nasa grupo ka, iba ka rin kumilos eh. Kasi you have to, makibagay ba? Be part of Makikipagtao po. system. Mga kapatid ko niyan. Ayun po, si Pablo, eto siya. Ito yung mga bagay na gusto kong i-share sa mga tao. Yan po. Isang example doon yung Niebe. So, Yes, di ba, a lot of people thought, your fans thought that it would be a solo song kasi lumabas sa SoundCloud mo. But then it became an SB19 song. So, ano yung thought process mo doon? Wala lang din po. Hindi ano po eh. Actually, tinapos ko yung kanta sa bahay ako ni Stel. Okay. So, hindi po siya technically para sa akin, sa sarili ko. Collaboration But it's something na siya. na talaga na-experience din po naming 5. Okay. And nagkataon lang na initiate ko po siya. And since parang gusto ko malaman ng mga tao din yung kinakaharap namin or gusto ko mabigyan din sila ng strength pagdating sa mga kinaharap na syempre pandemic. Kaya po ako nag-release ng snippet nun sa SoundCloud. Right. Pero hindi naman po para sa akin or para sa group. But since umayon siya sa sitwasyon, yun po nirelease ko sa group. Gets. Okay. So, you and the boys have had an amazing 2023, di ba? So, alin doon yung favorite moment mo? Sobrang amazing ng 2023. Talagang roller coaster. Ups and downs. Pero mas maraming... Hindi ko siguro po yung yung moment talaga na hindi ko makakalimutan is yung nasa tour kami. Tapos na-realize ko na hindi naman na-realize, nandiyan naman palagi yun, pero lahat ng mga bagay na ginagawa namin yan, hindi permanente. And kasi syempre nalayo ako sa family ko, sa mga kaibigan ko. Doon ko na-realize na parang as much as possible, kung may time ako, kailangan ko i-spend yun sa mga tao na mahal ko kasi hindi naman ako forever dito. And hindi ko naman madadala yung mga iniipon ko sa kabilang buhay. So, ayan po. Ako personally, yung favorite part ko yung AAA's Asia Artist Awards. Sobrang Sobrang galing nun. Salamat po, salamat.